Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Noon, kung natatandaan ninyo bago mag-eleksyon or yung time na nagkakabaliyahan na sila na may anggulo na gusto ni Tiangco na maging Speaker of the House. Kaya sila nagbabanggaan, di ba? So ngayon, mga kababayan, tapos itong ang naging Speaker of the House, itong si D. So maraming mga anggulo noon, okay? Na mga sinasabi natin, bakit kaya nag-aaway itong mga hinayupak na ito, So, kahapo ay yung simula nung lumabas ng video, si Saldico, napatunayan na natin na si Toby Tiangco ay kasama sa script ni Bangag Jr. Bakit kamo? Nung lumabas na si Saldico at sinabi na nag-conspire siya, si Saldico, kay Martin Romualdez Tambaluslos, kay Bangag, at dito sa gobyerno, kay Pangandaman, kay Adrian Bersamin, ngayon, anong sinasabi ni Toby Tiangco? Kailangan umuwi ka. Di ba? Dahil walang face value o walang legal value yung iyong expose o ang iyong sinasabi. Bakit sa Toby Tiangco? Nung ikaw ay nagpa-interview sa iba't ibang mga mainstream media, iba't ibang reporter na dinidiin mo si Saldico about dito sa pangawat sa budget, ikaw ba ay nag-take ng oath? Na hindi nyo, ito kasi ang naratibo. Napansin nyo, iisa ang script nila. Hindi pwedeng paniwalaan si Saldico kasi hindi nakapanumpa at hindi siya nag-take ng oath. So meaning, huwag tayo maniwala. Kung ganyan pala, ganyan ang basihan na dapat hindi tayo maniwala, mga kababayan, sa mga sinasabi ng isang tao, isang politiko, ay dapat lahat pala bago mag-release ng statement, ay mag-take muna kayo ng oath. Even reporters. So lahat bago mag-release ng statement, dapat manumpa muna, mag-sworn statement muna, mag-affidavit muna na ako si Bangag Jr. Di ba? Diyan ngayon, nagdrama-drama. Kunyari, chinecheck niya yung mga biktima ng kalamidad, So dapat, manumpa muna bago mag-release ng statement, bago paniwalaan ng tao. So meaning, mga kababayan, ang script nila ay pare-pareho. Ganon ang script ni Tito Soto Miles. Okay? Ganon ang script ni Lacson. Sino-sino ba naman ito? Sino-sino itong mga to? Itong mga magkakamping. Ganon ang script ni Toby Tiangco. Ganon ang script ni Clarissa Taratara. Ganon ang script ni De Lima. Ganon ang script ng ating mga palangga na mga kaparian, na mga tiwali. Na umuwi ka muna kasi hindi natin paniniwalaan yan kasi walang face value yan, walang legal value. Dapat panumpa ka. Di ba? Kaya huwag kayo magpapaniwala kay Toby Tiangco, gamit pa yung anak niya, nagpapaniwala na kayo. Ngayon, anong sinasabi niyo dito sa balita? Okay. Hindi pwedeng salita lang. Okay? Dapat mag-testify siya under oath. Alright? Sabi dito, hinimok ni Toby Tiangco si dating Representative Zaldico na ilahad ang kanyang testimonya sa ilalim ng panunumpa. Chuchu-chuchu. Ito ang sabi, hindi naman po pwedeng salita siya ng salita tapos he will not swear under oath na totoo yun para magkaroon ng legal value yung sinasabi niya, ilabas niya at panumpaan niya. Julul.
Di ba? Yung pamilya mo. Ngayon, mga kababayan, eto na nga yung naratibo niya. Dahil, bakit? Nadidiin ang pinakamamahal niyang Pangulong Bangag. Dati, nung si Saldico lang, okay, Saldico, nasa ka ba? Magkape nga tayo. Di ba? Magkape tayo. Akala ko sa Amerika ka, dali. Okay. Ngayon, nung si Saldico pa lang, mga kababayan, ang idinidiin, inilalako niya sa media, si Saldico, ay dapat paniwalaan siya. Galing-galing ni Toby Tiangco. Wow, nye. Di ba? Pero ngayon, na nagsalta na si Saldico, after na siya lang ang dinidiin, sabi nga ni Saldico, ginawa siyang poster boy dito sa flood control. Kasi naniniwala tayo na hindi nga si Saldico lang ang pwedeng, okay, ang magdedesisyon pagdating sa budget insertion at pagdating dito sa mga pagnanakaw. Paulit-ulit natin. You know, hindi tayo tanga katulad ng mga ensimada, katulad ng mga trolls nila na sarado ang mga utak. Na finidan lang na sabihin, sabihin nyo, simulcast tayo. Sabihin nyo, AI ang video. Diba? So, ito ngayon, ang eksena ni Toby Tiangco. Sabi niya, ang dapat daw, hinahamon niya. Hinahamon din ni Toby Tiangco na maglabas ng ebidensya upang patunayan ang kanyang aligasyon. Isa-isa na nilalabas ng ebidensya. Yung statement ni Saldico, okay? Hindi natin sinasabing 100% accurate yung mga sinasabi niya. Okay? Meron siyang mga nilalabas. Tama naman, pagdarating sa bakbakan sa korte, kailangan talaga niyang mag-sworn statement. Pero, initial pa lang yan. Total, dinidiin niyo siya, which is na, ako naman, nakita naman natin, umamin siya, nakasabwat siya. End of story. Para sa akin, na kinasuhan ni Saldico. End of story na sa akin na, tama ako. Na hindi ko dinefame si Saldico. Hindi ko dinefame ang pamilya. Umamin siya mismo na nag-conspire siya, na nakipagsabwatan siya. Okay? So ngayon, lumabas na mismo sa bibig niya, hindi gagawin ni Saldico yan kung hindi siya ipit na ipit. So dahil nabulabog ang kastilyo ng mga bangag, ngayon dapat si Saldico ay pauwiin. Diba? The same thing na ginawa nila kay Harry Roque. Pauwiin para ikulong, para gurgurin, para nga naman, or gurgurin na nila si Saldico para sabihin, ay wala yan, inatake sa puso, sinungaling kasi. Babaguhin nila ngayon ang narrative. Kaya sabi ko nga, hindi ako sang-ayon na mapatay nila si Saldico. Sabi niya, sabi ni Toby Tiangco, ang dapat sagutin ni Saldico, instead of diverting the issue, ay yung kanyang pinasok, di ba? Paano dinadivert? Okay? Ni Toby Chongki, sabi nga ni I am men. Paano dinadivert o dinivert ni Saldico ang issue? Sinabi niya lang, nilinaw niya lang sa taong bayan na sa kabila ng siya ay makasalanan dahil nakipagsabwatan siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng mawala sa pananagutan si Saldico. Pero, dahil inilabas niya ang katotohanan na alam niya with pictures, with documentation, na si Bangag Jr., si Tambaluslos, ang mastermind, ang protector, ang godfather ng sindikatong Marcos Romualdez Araneta Triumvirate. Ngayon, sinasabi dito ni Toby Tiangco, mga kababayan, na dinadivert daw yung issue. Kasi, ito pa statement ni Tiangco, kasi yung sa kanya madaling i-trace For example, Bulacan. Sinabi ni Henry Alcantara na merong binaba sa kanya ni Saldico na X amount of project. Hiningian ng 20%. Okay? Yun madaling i-check yun. Okay? It is so easy to check. Tignan lang natin yung NEP o yung item na yan ay wala sa NEP. Kung wala sa NEP at totoong in-insert, wala nang ibang makakapag-insert nun kundi si Saldico. So, kung sinasabi ni Alcantara na in-insert yun ni Saldico,
at nakita natin sa insertion, yun ang sinasabi ni Engineer Alcantara, may kapalit na 20 to 25. So si Alcantara, yung statement ni Alcantara, dahil pabor kay Bangag na si Saldico, not pabor kay Saldico dahil tumanggap si Saldico ng 20-25%, dapat maniwala tayo sa kanila. Pero pag si Saldico na ang magsalita, dahil siya ay talagang ang sigaw ng bayan, ipako sa krus si Saldico. So wag na nating paniwalaan si Saldico. Di ba? So nakita niyo mga kababayan, kasi nga ang asawa ni Toby Tiangco, inamin naman niya na 40 years na, 30-40 years na sila magkakilala o magkaibigan o magkakamag-anak ng asawa niya at itong si Tambalos. Nananalaytay sa dugo nila. Alam ni Toby Tiangco kung paano o magkano ang kinawat ng mga Romualdez dahil Marcos Romualdez ay nabuhay sa pagnanakaw. Now, huwag kayong basta-basta nagpapaniwala, sabi ko nga sa inyo, sa mga lumang tao, lumang pagnanakaw, o yung mga Cro-Magnon type ng tao na matagal nang inugat na, pati mga buto nila nagkalanda, ugat-ugat na, mga palangga, sa pagnanakaw. So, eto ngayon ang naratibo. Ngayon, sabi ni Palangga Soro, si Bangag Jr. ay dapat sumunod na. Okay? Sumunod na kay Enrile. Oo, buti na yun. Dapat sana isama na ni Enrile si Marcos Jr. sa Gimpierno. Para magkaroon sila ng fire party. Di ba? Now what, mga kababayan? So dahil nabuang-buang na sila kay Saldico. Nabuang-buang na sila kay Saldico. Ito ngayon ang kanilang ginagawa na talagang baliktarin na si Saldico lang ang masamang tao. Hindi nga aakto si Saldico eh. Siya nga lang ay isang aso dyan. Paulit-ulit nating sinasabi yan. Hindi naman tanga ang Pilipino. Kaya nga sabi ko, hindi tanga ang Pilipino na maniniwala tayo na si Saldico lang ay may kapangyarihan na gusto niya i-insert. Diba? Sino ang pumiperma niyan? Si Bangag. Naalala niyo ang sinabi pa ni Bangag sa kanyang sona na binasa niya bawat page na 5,000 ba o 4,000 pages yun, ibinida niya na tinignan niya. Kung tinignan niya pala ang budget, di ba, ay binasa niya yung budget line by line, page by page, bakit nakalusot si Saldico sa budget insertion? Nakita niyo? Sunog na naman ang naratibo ng Bangag Marcos Jr. na yon. Sa SONA, sinabi, mayroon tayong 5,500 flood control. Nya, ngingiwi, babangag-bangag. Boom! After 2 days, pinak-check ng delubyo ng kalikasan. Nalaman natin na nagkaroon ng pangawat at sila nga ang makawat. 2025, panagutin natin ang mga kontraktor. Chuchu. Yan, ganyan. Kasi akala nila hindi malalaman or siguro hindi inisip ni Bangag na si Saldico, during that time, yung plano nila siguro, sige, cool ka lang, Saldico, ito ang gagawin natin. Magdrama-drama lang muna si Bangag na kunyari, pananagutin niya ang mga kontraktor o mga kawatan pero ililigtas ka. Kaya, di ba, sinabi ni Saldico noon na pauwi na siya dapat from sa kanyang bakasyon grande, tinawagan siya ni Romualdez na huwag ka na munang umuwi, we'll take care of you, di ba? Yung pala, ididiin siya na siya lang ang kawat-kawat. Mga kababayan, sa aking mga palangga na nakikinig sa probinsya mula Apari hanggang Hulo, ika nga, di ba? Ang gawin nyo, dahil ngayong araw na yan, November 16, ang ating pagtitipon dyan sa Maynila, sa EDSA, sa Luneta, sa Grandstand, mga kababayan. Kaya naman naglabas na ng mga barbed wire ang mga hinayupak para kayo ay matusok. Pero huwag kayong matatakot dyan. Basta peaceful gathering lang tayo ng bonggang-bongga, punuin ang kalsada, kalampagin, even mga nasa probinsya, kalampagin ang inyong mga kapatolyo,
magdala kayo ng sarili ninyong karatula, kahit bond paper lang yan, kahit karton ng sigarilyo, isulat ninyo kung anong gusto nyong mensahe para organic kayo. Let's say, ayoko na sa bangag, tangina ka bangag, kung ano man lang ang sasabihin nyo, tama na, sobra na ang kabangagan. Kahit anong message, para organic. Ano yung feelings mo? Para walang nagdidictate sa'yo. Walang nagdidikta. It's on your coming from here kung ano yung himutok mo sa gobyernong ito. Kaya kung wala kayo sa Maynila, pwede nyo gawin yan sa Kapitolyo. Then, i-live ninyo para makita ng buong mundo. Kayo dyan, kaysa magtambay-tambay kayo, mag-inom-inom kayo, at least for 3 days, magkaroon kayo ng paninindigan para sa inyong mga anak at sa inyong future. Huwag na kuya mag-inom-inom, huwag na muna kayo mag-session-session. Kasi pag naipanalo nyo ang inyong paninindigan, ang inyong bayan at napalitan ng inyong bangag na presidente, bangag na first lady, magnanakaw, hinahakot na ang pera ninyo, magkakaroon kayo ng what? Kahit pa paano, pag napatalsik nyo itong mga ito, kahit pa paano magkaroon kayo ng buwas damlag, ng future sa susunod na presidente na hindi ganitong walang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Kung ikukumpara natin ang kabangagan ng gobyernong ito, taliwas sa pagsira nila kay Inday Sara, remember, ang Dilawan, mga artista, mga yawa, dinidiin, nakisakay, katulad ni Dilima, na si Sara Duterte, kailangan tugisin si Sara Duterte dahil sangkot sa 125 million confidential fund na hindi naman napatunayan na ninakaw ni Sara Duterte. Right? Sinasabi lang nila na ginastos ng 11 days. Pero hindi nila sinasabi sa taong bayan na talagang kailangan gastusin, ipondo yung perang yun dahil yearly, every fiscal year, you have to spend your money or return that whatsoever. Yun ang na-fail nila. Ang kanilang naratibo, 11 days ginastos ni Sara. Sara gastadora. May mga ganyan-ganyan pa sila. But look at now. Diba? Multi-billion, doon pa lang sa isang transaction na inamin ni Zaldico, doon sa 100 billion budget insertions na mayroong 25 billion si Bangag Jr. na i-deliver, may part 3 pa baka sa susunod. Kaya nga Zaldico, itodo muna. Sabi ko, tuso yan For sure may mga video clippings yan. Binidyohan ng mga yan. Hindi naman tanga yung mga yan Diba? At tama, sabi ni Gamora, okay? Na-clear na ng COA. Tama. Thank you for reminding me. At ang budget ni Sara Duterte ay naklaro na yan. Hindi ito. So kaya nga, pero kung titimbangin mo talaga, if we are fighting laban sa mga kawatan, anong aunahin mo? Nakapila silang lahat. Ito ang issue nitong taong ito, barya. At hindi na patunayan na nagnakaw. Ito, si Bangag, 25 billion dito sa particular to. At napatunayan na sa buong mundo na ang pamilya ni Marcos Jr., ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo-apo ay lumamon galing sa pangawat sa pera ng bayan panahon pa ng tatay niya. Si Sara Duterte, kilala lang sa nananapak ng mga siraulo. Okay? O na mga walang pusong individual. Isa lang naman yun. Okay? So ngayon, samantalang si Marcos Jr. ay kilala ang buong pamilya sa pagnanakaw. Pero ang dinidiin ng mga Catholic Church, hindi man lahat, dahil may mga kaibigan tayo, mga palanggang pari dyan, Duterte. Bakit nila ngayon, sa kabila ng anti-Marcos sila, since 1986, si Dilima, si Ontiveros, mga anti-Marcos yan. Bakit all of a sudden nung si Bangag Jr. na ang presidente dahil nabigyan, napalaya si Dilima, nabigyan ng, nabigyan ng trabaho ang kapatid ni Ontiveros, meron din budget insertion meron din flood control si Ontiveros, di ba? So ngayon, mga kababayan, hindi na sila nag-anti-Marcos. So nakita nyo ang kanilang alignment. And also, Leni Robredo. Where are you, Leni? If you are fighting for your kakamping, where are you? Ikaw dapat ang manguna dahil ikaw ang anti-Marcos, kayo ni Dilima. Pero di ba? Wala silang sinasabi.
Sa kabila, Sara Duterte. Si Duterte pa rin ang may kasalanan. After all this delubyo, si Duterte na nakakulong na, Duterte pa rin ang may kasalanan. Na nakita namin kahit March 11, nung time na dinukot si Pangulong Duterte, kinidnap, based sa picture na pinakita ni Zaldico dun sa mga luggage, nagkaroon ng delivery ng pera. Kaya nga I'm wondering, baka nga nakasabay ba ang mga maleta na yun doon sa eroplano na sinakyan ni PRRD at dineposito nila sa kanilang offshore accounts? Di ba, mga kababayan? So ngayon, ito ang nangyayari. Kaya sabi nga natin, Zaldico, itodo nyo na. Itodo mo na dong. Okay? Ngayon, halata na masyado itong si De Lima. Dahil siya ay tagapagtanggol ni Marcos, De Lima, mag-um-um ka na lang sang saba. Total, gutom ka, hayok ka sa saging na saba, lumakantak ka na lang ng saba. Okay? At sino ba ang nagpapaniwala pa dyan kay De Lima? Na aminado na dahil sa kanyang kakatihan, sabi nga niya, frailty of a woman, nung siya ay lumantak ng saba ni, sino yun? Yung kanyang driver. Okay? Nung siya ay lumantak ng saba na mayroong asawa at, according to mga reports, o iba din si Jonel, di ba? Sino ngayon? Yung asawa, yung driver niya, anong pangalan nun? Maliban kay Jonel? The name of the driver. Maglantak ka na lang na saba dyan, Day. De Lima. Dili man si Jonel yun dong. Yung isa, si Dayan, ayun. Yeah. Lumantak ka na lang dyan ng saba. Diba? Masyado mo na, si Ronnie Dayan, yes, Rafael, thank you. Masyado mong ginagamit, okay? Ginagamit yung kaparean. Imagine mo, nag-rally-rally sila, mag-ingat kayo, huwag kayong dumikit sa rally ng may nakalagay na akbayan, anak bayan, yung mga makakaliwang grupo. Kasi ang nilalagay nila, panagutin daw si Sara Duterte. Kung hindi ba naman mga yawa, si Marcos Jr., ang presidenteng bangag, si Sara Duterte ang panagutin. Eto, 25 billion ang inilagay ni Zaldico, in-explode. Alam nyo, kahit na tayo, alam natin na si Zaldico ay konspirator at inamin na ni Zaldico Kumbaga parang nangumpisal na siya sa taong bayan. Kapag ang tao ay nangumpisal na, sabi ko nga, ay nasa bingid na siya ng alanganin ng kanyang buhay dahil sabi nga niya gusto siyang patayin, gusto siyang gurgurin. Hindi magsasalita si Zaldico, dapat poprotektan. Alam ninyo, sabi nga natin, ano yung nasa likod kung bakit nila idinidiin si Zaldico? Sabi nga ni Zaldico, ginawa siyang poster boy. Siya lang talaga yung dinidiin dito at siya yung parang model ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Pero before Zaldico, ang model sa pagnanakaw o poster boy talaga, ang kilala sa buong mundo ay si Bangag Jr. Ang pamilya nila, di ba? Ang buong pamilya nila, ang kawatan, yan ang sinisigaw ng mga makakaliwang grupo, mga Katoliko, di ba? Tapos ngayon, all of a sudden, wala na. Kakampi na nila si Marcos Jr. What? The highest hypocrisy sa mundo ng, sa lupain ng mga saba, di ba? So ngayon, eto nga, mga kababayan. So, sabi ko,